Totoo nga ba na may malaking offer na tumataginting na may 700 milyong peso na fight money kung may kasa ang laban nila sa pamamagitan ng undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue at sa kanyang matalik na kaibigan na former 3-Division World Champion na si John Riel Casimero? Ang laban ay target pa na may kasa sa London sa United Kingdom. Totoo nga ba ito? Kaya tara, sabay-sabay nating alamin. Former Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales ay akis na sa World Boxing Organization o WBO. Dinalbugan pa si Tapales ng angas ng Pinas. Ito po ang mga nilalaman na nating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Marami ang mga nagulantang ng mga boxing fans, lalong-lalo na naibalita na may malaking offer kay Inoue at Casimero para may kasa ito at walang ibang nag-offer nito kundi ang His Excellency Turki Al-Alshki ng Saudi Sports Promotion. Mga kakwento, marami ay naguguluhan kung ang balitang ito ay may kasiguraduhan nga ba ito. Actually, dito po nagmula ang balitang ito na naipublish ang Philboxing Mobile at ang nag-post nito ay itong si Sir Teodoro Medina Reynoso. Mga kakwento, kung titingnan natin ang kanyang headline, nakasa dito na Casimero, top candidate as Inoue foe in UK Super Bout. Kung ating kikilatisin, ito ay hindi declarative na talagang idiniklara na, pero ito ay patanong ito. Kapag ganito ang inilagay na headline na patanong, ibig sabihin, babasahin pa natin ang kanyang buong news article para malaman natin kung ano nga ba ang kasugutan ng kanyang katanungan. At dito na natin makikita ang salitang could be the leading candidate, nangungunang kandidato na pwedeng makaharap ni Inoue sa planong super fight sa London yung buwan ng Setyembre. Isa salitang pwedeng si Casimero at pwede rin namang hindi siya, pero batay sa kanyang impormasyon ay binahagi. Ang mga handlers ni Inoue ay nakatanggap na ng offer mula sa Saudi sports promoter na tumataginting lang naman na di umano $13 million purse para kay Inoue at hindi po sa Saudi ang laban kakwento. Taga Saudi lang ang nag-offer nito pero ang laban ay sa United Kingdom. Pero itong si Inoue mga kwento ay maging isang undercard lang sa heavyweight superstar na si Anthony Joshua. Sa mga pinagsasabi ng Philboxing ay may katotohanan ba ito? Well, masabi natin mga kwento na nagbigay ang Philboxing ng mga impormasyon na medyo questionable para sa ilan. Pero kakwento, ito po ay may mga solidong pinagbabatayan. Magbigay lang ako ng isa sa mga legit na sports news providers na Talk Sports. Ayon sa Yahoo News Japan, nakatanggap na ng offer si Inoue mula sa Saudi at ganoon rin si Inoue ay lalaban bilang undercard ni Joshua yung September 20 o 21. At hindi lang yan dahil may binanggit pa dito na handang magbayad ang Saudi kahit pa umabot ito ng $10 million kay Inoue. Kaya kung ang kinita ni Inoue kontra yan kay Luis Nery na fight money ay $9 million, ito na ang kasagutan sa gusto ni Inoue na lalabas lang siya sa Japan kung kayang talbugan o higitan ang kinita niya sa Japan. Kaya talagang maganda at malaki ang ipinain nito ng taga Saudi sa kanya. Kaya nga ayon dito kakwento, ang taga Saudi na sports promoter ay pupunta sa Japan para i-finalize kung kailan nga ba ang laban at sino ang makakalaban niya. Kaya may punto dito kakwento ang Philboxing dahil sinabi nila na maaaring si Casimero ang nangunguna na maaaring makakalaban ni Inoue. Tama ang sinabi nila na maaaring ngang si Casimero ang nangunguna. Iba po ang Casimero na talaga ang nangunguna kaysa sa maaring si Casimero ang nangunguna. Well, alam ko naman na alam niyo na yan ang pagkakaiba kaya may punto ang Philboxing dito. Pero paano nila nasabi na itong si Casimero ang posibleng makakaharap ni Inoue kung sakaling tatanggapin lang ni Inoue ang offer ng Saudi sa kanya? Dahil itong si Sam Goodman kasi mga kakwento ay hindi pa pwedeng makakalaban ngayong September. Ang pwede lang na makakalaban ay itong si Terence John Duhaney na bata na naman ni Sean Gibbons na pinili rin ni Bob Arum, ang co-promoter ni Inoue. Kaya lang ang laban ay sa Japan. Dahil ito ang gusto ni Inoue na sa susunod niya na laban ay sa bansang Japan. Pero kung tatanggapin lang ni Inoue mga kakwento na may $10 million at lalaban sa London, ang isa sa dapat ikasa talaga ay itong si Casimero. Alam naman natin mga kakwento na sa United Kingdom, ilang beses na rin si Casimero na nakalaban doon. Tulad nilang sa laban nila ni Charlie Edwards at ni Zolani Tete na winasak lang ni Casimero at pinahalik sa lona. Kaya ang mas papatok sa mga taga-UK ay itong si Casimero. At syempre, naging matunog na pangalan ni Casimero doon dahil sa UK din sa nabaklasan ng titulo. Kaya tama nga
na ang nangunguna na pwedeng makakalaban ni Inoue sa UK ay itong si Casimero dahil syempre gusto rin ng mga promoters na hindi malulugi sila kaya dapat ang iharap nila kay Inoue ay dapat kilala rin sa nasabing lugar. Kaya kung tatanggapin lang ang pinakamalaking offer ng Saudi kay Inoue, hindi pa niya natanggap sa buong karera niya at ang mga promoters ay gugustuhin din nila na ang makakarap ni Inoue ay kilala rin sa UK. Malaking posibilidad talaga na si Casimero ang mapipisil nila. Kaya Naoya, may malaking kita ka na at si Casimero sabi ng ilan, boy hingal na. Kaya Naoya, sige, tasahan mo na. Mangyari kwento, anyari nga ba sa WBO? Bakit hindi man lang napansin ang galing ng ating kababayang boksingero, former undisputed at may kalabang winasag pa sa round 1 na taga-Thailand na tinalo nito pero hindi pinansin dahil ito pang si Casimero. Naku tama nga, na kwadro dahil pang-apat din si Casimero sa world rankings ng WBO. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Hardin, kay Kakwentong Jace Karaig, kay Kakwentong Spike Nard PH. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.